Shoutout muna sa mga taga-subaybay natin katulad ni Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, si Jonald Malyari at yung iba pa. At ang balita natin ngayon, ito nga si Greg Stotter ay inilagay na nitong Manila bilang isang player nila na maglalaro dito sa darating na MPBL. At hindi naman yan gagawin ng Manila kung hindi nila kumpirmadong nasa kanila si Greg. So ibig sabihin, kapag nag-expand na kontrata nito ay maglalaro dito. Pero ang tanong, hanggang kailan? Dahil ang balita nga, may mga PBA teams na interesado dito kay Greg. Kabilang na yung dati niyang pinaglaruan ng Barangay Ginebra. So kung sakali nga na itong si Greg Stotter ay makuha ng Barangay Ginebra, siyempre magiging napakalaking bagay niya para doon sa kanilang front court ngayon. Pero ang sasabihin ng iba, ang rights niyan ay nasa Northport, Batangier. Pero hindi naman yan magiging problema dahil mukhang ang balita natin, ibibigay na ng Northport yung rights dito kay Greg. Tandaan natin, huling naglaro itong si Greg Stotter dito sa Northport, Batangier sa PBA. Of course, nag-abroad siya, nagpunta sa Japan. Pero yung rights niya nandito pa rin sa liga. So ibig sabihin, kung sakaling magdesisyon itong si Stotter na bumalik dito sa PBA, ay kinakailangan na dito siya sa Northport maglaro unless yung rights ay ibigay. At mukhang ganyan ang gagawin ng Northport. I-release nila yung rights nitong si Greg Stotter sa Barangay Ginebra. Hindi pa sigurado kung sino kapalit na player. At kapag yan ay nangyari, ito si Greg Stotter, yung rights niya nasa Ginebra na, pwede nang i-buyout ng Ginebra yung kontrata niya dito sa Manila sa MPBL. At kapag nangyari, magkaka-triple tower ang Ginebra. Stan Hardinger, Aguilar at si Greg Stotter. Yan siguro kinakailangan ngayon ni Coach Tim Cone. Dahil nakita natin nila doon sa huling game sa San Miguel Beer, medyo nahirapan talaga sila. Of course, assuming yan na si Greg Stotter ay gusto pa rin maglaro dito sa Barangay Ginebra. Dahil tandaan natin, medyo hindi naging maganda yung parting of ways nila. Kung matatandaan, itong si JV Mocon ay nag-request siya ng trade mula noong sa pinaglalaroan niya dating Rain or Shine. At ngayon merong lumalabas na balita na hindi rin daw ito masaya dito sa Phoenix Jewel Masters. At mukhang gustong malipat na naman sa ibang team. Ang balita noon, ito si Mocon gusto sa SMC o sa MVP Group pero hindi rin nag-express ng interest yung mga nabanggit na korporasyon dati. At ngayon naman, mukhang gusto ulit ma-trade mula dito sa Phoenix. Ang isang team na pwedeng kumuha dito kay Mocon ay itong Converge Fiber XS. Dahil alam natin ang Converge ngayon ay undergoing ng isang rebuilding. Kung makuha nila si JV Mocon, magiging magandang addition niya dito sa scoring nila. Lalo na nga at itong si Shawnee Winston ay ilalagay na nila dito sa trading block. Or actually, nailagay na nila. So tignan natin kung ano mangyayari dito kay dito kay JV Mocon kung siya talaga ay malilipat sa Converge. Ang tanong na lamang ay kung ano ang mangyayari dito at kung sino ang magiging kapalit. Dahil itong si JV Mocon mahusay na player yan. Yun nga lang, titignan natin kung magbibigay ng mahusay na player itong Converge o isang starter nila dahil alam nila na ito si Mocon nga ay gusto ng matrade. So ibig sabihin ang pressure ay nandito sa Phoenix Jewel Masters. Tignan natin kung ito ay magagawa ng paraan ng Phoenix na makakuha ng equal value para dito kay JV Mocon. Doon naman sa question kung Shawnee Winston for JV Mocon ay pwede. Yes, pwedeng mangyari yan. Dahil itong Converge nag-entertain ng offer sa iba't ibang team para dito kay Shawnee. Pero alam natin itong SMC at MVP Group mag-o-offer din. So depende yan kung sino ang ibibigay. Sa ngayon na maliwanag, itong Phoenix nag-i-struggle talaga at hindi na ako magtataka kung magkaroon sila ng revamp. Yes, alam natin wala si Tyler Tio. Pero yung ibang players nila nag-i-struggle din ng performance kaya baka mapilitan silang gumawa ng trade kasama to si Mocon.